Sa mundo ng modernong teknolohiya at mabilis na pagbabago, maaaring isipin ng iba na ang panitikan ay naiiwan na sa nakaraan. Ngunit sa likod ng mga pahina at mga salita, may mga kwento at mga aral na patuloy na nagbibigay ng kahulugan at kahalagahan sa ating mga buhay at hindi pa rin nawawala ang galing at lakas ng mga salita at kwento na nagbibigay buhay sa ating mga puso at isipan. Halina't ating tunghayan ang isang paglalakbay na magmumulat at magpapaunawa sa atin kung bakit hindi dapat nating ipagwalang bahala ang mga akdang pampanitikan sa ating kasalukuyang panahon. Teacher Jeron, pinapupunta pa pala ni Principal Colindong sa kanyang opisina mamaya. Sige, tatapusin ko lang po. Sige. Good morning, sir. Peace and all good. May I? Come in. Did you finish the work that I gave you last time? Yes, sir. Here. Sir, bakit niyo po ba ako pinatawag dito? Do you have a lot of work to do? Actually, sir, marami po. Since I know that you are one of the best teachers here in our school, I will give you an important project. What project, sir? Proyekto ukol sa panitikan. If this project will be successful, I will promote you as a head of education department. Sir, parang mali po ata kayo ng pinagbigyan kasi ako po ay math major. Bakit niyo po ako bibigyan ng Filipino? No, you can do it. I know that you are flexible. I am rooting for you. Sir, para saan po ba ito? Mananaliksik ka lang, madali lang yan. Mananaliksik ka lang kung ano ang epekto o kahalagahan ng mga akdang pampanitikan sa kasalukuyang panahon. Sir, I try my best. Thank you. Sige. Okay lang. Teacher Jeron, uwi na kami ha? Uti ka ba? Oo, OT ako ngayon. Marami pa kasi akong gagawin. Tama na yan, pareho lang naman sweldo natin eh. Sige, wala na kami ha, wala na kami. Sige, ingat kayo. Saan galing ang librong to? Wala naman akong ganito eh. Siday? O siya, ako'y uuwi na dahil inuutusan pa ako ng aking ina na bumili ng mga gulay sa palengke. Sasabay na lang ba kayo sa aking umuwi? Sasabay na lang kami sa iyo, Carmela. Sirain mo na lang kami sa iyo umuwi. May dadaanan pa kami. O sige, mag-ingat na lang kayo. Ano yun? May tao!
nangyari yan? Bago na matulog dito. Sino ka? Asan ako? Ikaw, sagutin mo muna ang aking mga tanong. Sino ka? Ba't natutulog ka rito? Ba't ibang iyong kasuotan? Too much question. You! Why are you wearing that? Are you from 1892? Aba, hindi mo ba alam na ako isang guro? Ba't bigla-bigla ka nilang nag-i-Ingles? Akala mo ba hindi kita naintindihan? At oo, taong 18, 72 ngayon. Tigilan na natin ang mga katanungan. Tumayo ka na nga dyan at ako'y magsasara na. Bahala ka nga dyan. Marami pa akong gagawin. Kailangan ko nang umuwi. Are you joking? You're just gonna leave me here? Ano nangyari? Bakit nandito ako sa taong to? Totoo nga. Nandito ako sa taong 1892. Please, I have a question. Miss, wait. Huwag mo nga akong kamakan at lalong-lalo na huwag mo akong susundan. Kung hindi, tatawagin ko ang mga Guardia Civil. Ginoo! Ba't nandito ka pa? Bakit dyan ka natulog? Wala naman akong matutulugan. Halika, pumasok muna tayo sa loob at baka makita ka pa ng mga Guardia Civil at hingan ka pa ng cyberlock. Sige. Maupo ka muna dito at may kukunin lang ako. Ito ang gamit ng kapatid ko. Suotin mo muna at baka mapagkamalan ka ng Guardia Civil na isang pastila. Uy, thank you. Saan ako pwede magpalit? May palikuran ka doon at doon ka din pwede magpalit. Sige, thank you. Uy, yung nga pala. Thank you nga pala dito sa damit. Sakto lang sa akin. Walang anuman. Nga pala, tapos saan ka ba? At ano ang iyong pangalan? Ba't bigla-bigla ka nilang nakahulog sa isang silang namin? Naalala ko lang, nandun ako sa office ng mga araw na yun. Tapos may nalaglag na libro. Ang nabasa ko noon, Siday. Tapos nahihilo ko. At wala na akong maalala. Pagising ko, nandito na pala ako. Ganun ba, Ginoo? Mamaya na muna tayo mag-usap at pumunta ka muna sa Sinigatlatan at may klase pa. Paano bang mababawi lahat ng mga nasabi? Di naman inakalang ika'y darating lang bigla nang walang babala. Sa isang iglap, nagbagong lahat. Hindi ko na kaya pa na magpangga. Ikaw ang kumpas pag naliligaw. Pansin ko mahilig ang magbasa ng mga aktang pangpanitikan. Kaya pala ang galing mong magturo. Maaari mo ba akong turuang muli? Mas gusto ko kasing nakapokus ka sa akin. Ano ba ang hindi mo mga naintindihan sa tinalakay natin kanina? Sa paksang tungkol sa tula na ginagamitan ng uri ng mga tayutay, ang mga hindi ko naintindihan ay mga uri ng tayutay, lalo na ang pagtutulad, pagbibigay katauhan, at paghihimig. Maaari mo bang ituro muli sa akin?
Sige, ituturo ko sa iyo muli. Ang tula, katulad ng ibang akdang pampanitikan na tinalakay ko kanina, ay ginagamit ng may akda upang maipahayag ang kanilang saloobin o damdamin sa malikhaing paraan. Upang masabi na malikhain ang tula, ang mga may akda ay gumagamit ng mga tayutan. Halimbawa, ito ay ang pagtutulad. Ito ay isang paghahambing sa dalawang magkaibang bagay, tao, pangyayari at iba pa. Gumagamit ito ng mga salitang katulad ng tulad ng, kagaya ng, at iba pa. Halimbawa ng pagtutulad. Ikaw ay kagaya ng ibong lumilipad. Naintindihan mo ba ang pagtutulad? Oo, Binibini. Mabuti naman, Ginoo. Ang pangalawa naman ay ang pagbibigay katauhan. Ito ay ang pagsasali ng katangian ng tao sa mga bagay na may buhay man o wala. Halimbawa, sumasayaw ang mga puno. Pangatlo ay ang paghihilig. Ito ay ang pagpapahiwatig ng mga kahulugan sa pamamagitan ng mga tunog o himig ng mga salita. Halimbawa, maingay ang aw-aw ng aso. Naintindihan mo na ba ang pagtutulad, pagbibigay katauhan at paghihimig, Ginoo? Oo, Binibini. Pinag-uusapan na din naman natin ang tula. Alam mo ba na ang paborito kong uri ng tula ay siday? Maliban sa katunog ito ng aking pangalan, waray-waray ang una kong lingwahe. Napaka-romantiko din kasi nito pakinggan. Magkatunog nga ang Siray at Siday. Ika'y dumating na parang ihip ng hangin. Ako'y nakahinga dahil sa'yo. Tadhana man, di natin pwedeng alamin. Liliwanag ang daan tungo sa'yo. Dito ka lang sa puso ko, kung ito'y pag-ibig nga. Ay, umanhin Binibini. Nadala lang ako ng aking emosyon. Mahilig ka talagang magbasa. Bukas, samahan mo lang ako sa plaza. Lumabas naman tayo paminsan-minsan. Gusto kong turuan mo pa ako tungkol sa aktang pangpanitikan. Magandang ideya yan, Ginoo. O siya, magkita na lang tayo bukas ng umaga. Paano bang mababawi lahat ng mga nasabi? Di naman inakalang ika'y darating lang bigla nang walang babala sa isang iklap. Nahulog ang loob ko dahil sa iyong ganda na parang sa ang iyong mga mata ay kumikislap na parang isang tala. Ang mga ibon ay umaawit kapag ika'y napalugod. Bulero ka talaga, Ginoo. Ngunit masaya ako dahil marami iyong natutunan sa aking itinuro sa iyo tungkol sa paglipat. Bawat bagyo na dumadayo, ikaw ang kanlungan na kailangan ko. Kahit hindi mo alam, ilang beses mo kong niligtas. Ikaw ang hantungan at aking wakas. Paano maniniwala ika'y nasa aking harapan? Maraming salamat, Binibini. Tinanggap mo ang aking alok. Napakasaya ko sa araw na ito. Gayon din ako, Ginoo. Maraming salamat at tinaya mo akong lumabas. May gusto sana akong sabihin sa'yo, Binibini. Ano yon, Ginoo? Tila nahulog na ang aking loob.
Hindi ko naman akalain na sa maikling panahon ay magugustuhan natin kita. Huwag kang mag-alala, Ginoo. Dahil hindi naman ang aking nararamdaman. Talaga ba, Binibini? Huwag kang mag-alala. Isang kitin ko ang mga bituin, huwag ka lang mawala sa akin. Lagi mong tatandaan na ikaw at ako ay magtatagpo sa anumang mundo. Asahan mo, Ginoo, dahil hindi nang gagawin mo. Sir, please na ako doon. May kami. Yes, come in. Have a seat. Thank you, sir. Tapos mo na ba yung proyektong pinagawa ko sa iyo? Yes, sir. Sure. Thank you, Principal Kulingdong, for giving me this important project. I learned a lot from it. Hindi ko dapat sinabing mali ang pinagbigyan mo ng proyektong ito noong una. Dahil hindi naman ito naka-align sa tinuturo ko, which is mathematics. Responsibilidad ko palang alamin ang halaga ng mga akdang pampanitikan dahil ang laki pala ng tulong nito sa atin. Lalo na sa kasalukuyang panahon. I hope that this project and the presentation that we'll make sa buwan ng wika ay magbibigay ng kakintalan sa lahat ng manonood sa mga epekto at kahalagahan ng mga akdang pampanitikan sa kasalukuyang panahon upang mapagtanto nila na kung wala ang mga ito ay parang nawalan din sa isa ang ating pagka-Pilipino. At hindi natin mabibigyan ng halaga ang ating mayaman na kultura, wika, kasaysayan at tradisyon. Sana ay mapagtanto rin nila na ang pagtangkilik, pagbabasa, pagsulat at panonood ng mga aktang pampanitikan ay makakatulong sa atin sa iba't ibang aspeto ng ating buhay, mapapersonal man o mga isyong panlipunan, nang sa gayon ay mahinuha nila na kailangan nating bigyan ng pansin, halaga, ipreserba at paunlarin pa sa mga susunod na mga henerasyon na darating kahit na tayo ay nasa mundo ng makabagong teknolohiya. Maraming salamat rin sa iyo. Natutuwa ako na marinig yan mula sa iyo. Dahil dyan, ikaw na ang magiging head ng Education Department. Maraming salamat po, Principal. Dapat nga ako yung magpasalamat sa iyo dahil sa iyo ay natutunan ko ang lahat. Ikaw ang una at huling. Siray, didahan siyahan nga masiplatan ka, hininakon mga mata, inabat ko dahil ng kalipay nga may kalakip na kulba. May kun ano nga pwersa ang nagdusuha apon nga makilala ka hinmaupay. Nganti kang hadto nga takna, ako ay imuhin na hilukmay. Yin papatagpo labag kita, han malimbong ang kapalaran. O nakatakna agad kita, hakalatagsa, bisan hadto pa man. Kay panahon nga diri ginlalauman naton nga duwa, nagkasangkay kita ngan mas nakilala ang kada tagsa. Samtang nakilala ko ikaw, mas humalarom inin akon gugma. Sang litwaray ko nagud ini pag pinaihaa, inpasabot haymo ani na abat hinindughan. Duruan na akong kalipay kayan abat nimo ngan ang hapon pareho man. Salamat, akon ni gugma, nahakadamuhan nagpapaabat haymo. Hiya ko nga nas na naruyagan ha kasing-kasing mo. Sa rigila nga ikaw la, ito na akong higugmaon.
nandiri ko ikaw tatagan hing kabiduan. Kutubin sa dangko mahimo, akong tatalinguhan. Nga makagtiro pa, hininaton kabubuwason. Hingyap ko nga umabot na gatunta, anadlaw nga matubang haltar kita nga duha. Tigamni nga higugmaon ko ikaw induro, padayon nga maglalarang ang gugmaha akon, kasing-kasing para lahain. Habugos nga mga kinabuhi, ikaw laan hihigugmaon, di unta maglubad ang gugman yung haakon.